So mga par, halos 2 linggo na nga po ang nakalipas matapos mangyari ang kinikilala na pinakabigati na boxing card sa history ng boxing sports. Ang naging event ni Turki Al Sheikh na Las Crescendo na ginanap sa Saudi. Nagsama-sama mga idol. Ang halos 7 main event fighters ay isang fight card. Kabilang na nga dito mga idol si Dimitri Bivol, Arthur Beterbiev, Shakur Stevenson, Virgil Ortiz at Daniel Dubois. Kung saan ayon sa rumors sa social media mga idol, lumabas ng projected na numbers sa naging pay-per-view buys na naging event ni Boss Turki at nakakagulat mga idol ang numbers na to dahil kumita lamang ang buong boxing event ng 45,000 pay-per-view buys. 5 doble na mas malaki ang kinikita ni Tank Davis sa pay-per-view kapag lumalaban ito sa Las Vegas. Nag-average kasi ito mga idol ng 250,000 buys. Sobrang lugi talaga ito mga idol. Ayon pa nga dati kay Bob Arum, para hindi ka daw malugi kapag pay-per-view event ang laban mo, dapat makaproduce ka ng 120 to 140,000 buys sa event. Bawi lang to mga idol sa lahat ng gastos ng promoters sa laban. At ang nakakatawa dito mga idol, nagsinisisi ng mga boxing fans kung bakit nalugi ang pay-per-view event ni Turki Al Sheikh dahil kasama daw si Shakur Stevenson sa boxing event. Malas daw kasi mga idol si Shakur pagdating sa pay-per-view ng laban. Wala daw kasi gana ang mga boxing fans na bumili ng pay-per-view dahil alam nila makakatulog sila sa laban ni Shakur dahil sa sobrang boring ng galawan nito sa bakbakan. Well, gayon pa man mga idol, para sa atin wala naman paki si Turki kung kumita ito na malaki sa kanyang event o hindi. Alam nyo naman mga idol, una pa lang, mag-aabuno na talaga si Boss Turki dito dahil sa overpaid dito magbayad sa kanyang mga fighters. At wala naman talaga ito kinikita sa pay-per-view dahil halos $26 lamang nito binebenta ang bawat subscription sa pay-per-view. Malayo ito sa pay-per-view ni Tank Davis na $90. At kagaya sa sinasabi natin mga idol, hindi gumagawa si Boss Turki ng boxing event para kumita ng pera. Ang main goal talaga nito mga idol ang mag-promote ng kanyang brand na Riyadh Season. Sa gayon mapalakas nito ang turismo sa Saudi at makilala bilang sentro ng entertainment sa buong mundo lalo na sa sports. Kaya hindi natin ma-imagine mga idol kung dumating na si Boss Turki sa mga panahon ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. Magkano kaya ang kinita ni Pacman at Floyd sa kanilang century fight kapag andyan na si Boss Turki? Ang estimated natin dito mga idol, kung kumita si Pacman at Calvo ng kulang-kulang $600 million sa event nila, malamang mga boss, kung sa kamay ni Boss Turki nangyari ang ganitong event, aabot talaga sa $1 billion ang laban ni Pacman at Floyd o di kaya mahigit pa dito na para sa atin mga idol, barya lang ito para sa mga taga-Saudi. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po hinampas ni Chris Eubank Jr. si Conor Benn ng itlog sa muka sa kanilang face-off, tila ginaya naman ito mga idol ng YouTuber boxer na si KSI sa kanya naging face-off kontra kay Delon Danis. Pero hindi itlog ng hinampas ni KSI mga idol kay Danis, kundi isang lotong pancake na pagkain sa almusal. Kaya muntikan na rin sila magrambulan sa face-off mga idol.